hindi lalabas ng bansa yan. Ano, lalo na ho yung mga ganyan. Siyempre, ang nakikita ko kapag yung mga pugante po sa atin, pag lumabas ng bansa, mas madaling mahuli, mas madaling makuha eh. No? Lalo na pag nakipag-coordinate lang po ang Pilipinas sa Interpol, kagaya ni Tebes. Di ba? Although medyo tumagal, pero naibalik po ng Interpol, mga kababayan. Unlike kapag sa Pilipinas, napakadami po nating bulubundukin. No? Napakadami po nating pagtataguan, mga kababayan. Hindi agad sila mahuhuli. At saka kapag lumabas sila ng bansa, mas nagiging less yung kanilang power eh. Bakit to? Wala naman silang ganong kakilala eh. At yung mga bansa naman talaga, hindi naman ganon talagang poprotektahan sila. Unlike sa Pilipinas, madami na pong connection yan. Sabi ni Neng Gigi, nakulong na, di ba, dati si Atong Ang sa Estados Unidos? Alam ko nakulong din sa Pilipinas si Atong Ang eh. No? I-correct nyo na lang po ako kung mali. Taking this opportunity to ask you na rin doon sa issue sa Independent Commission on Infrastructure o ICI, may sagot na ba ang palasyo na hindi na daw makakapagrekomenda ng kaso ang komisyon dahil nga kulang sila sa commissioner eh? Or meron ICI na ito, no? O ICI na yan, mamaya. Tapos na yung kay Atong Ang. Pero mamaya, baka bukas, no? Nakita na si Atong Ang. Naisilbi na yung warrant of arrest. Baka bukas pagising natin, may tong si Atong Ang. May tong si Atong Ang kay Dutz, kaya hindi pinansin noong panahon niya. O yan talaga ang posibleng isipin ng ating mga kababayan. 'Di ba? Samantalang ito, ilang taon pa lang po sa panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos, nagkakaroon na ng linaw. Nagkakaroon na ng patutunguhan yung kaso versus Atong Ang ho, mga bossing. Ngayon naman, mga kababayan, ako dito, puntahan natin yung kay Kong Miao. Kilala nyo si Kong Miao? Sinampahan ng kaso. Oho. Sinampahan ng kaso, ito pong si Kiko Barsaga, mga bossing. Paano naman sa umpisa pa lang? Paano naman sa umpisa pa lang ho, mga kababayan, alam na ho natin, no? Na wala namang sinasabing maganda itong si Kiko Barsaga. Puro lang po pagbibintang. Puro lang po yung mga bulalas na kagaya ng ibang mga DDS na si Martin Romualdez, si Marcos Jr., mga magnanakaw yan. Pag hinanapan mo naman ng mga ebidensya, wala naman pong naipapakita. Nung nakaraan, ano ginawa? Parali. Anak ng putek, akala mo superstar. Pakaway-kaway lang ganun. Sabi nga ng mga DDS, ng putek to, kala naman namin, totoong para kay Pangulong Duterte o para mapaupo si BP Sara ang hangarin. Gusto lang pala magpasikat. Kasi yan lang naman talaga ang nakikita natin na ginagawa ni Kiko Barsaga. Yung sumikat. Yan lang ang gusto niya. Yung tipo bang mala-artista, yung datingan ho, mga boss. Ngayon, eto. Sa sobrang kaka-fake news, umabot po sa masampahan siya ng kaso ng ultra-bilyonaryo na si Razon. Pakinggan, tingnan ho natin ito ha. Ito na lang siguro, sir. So what was filed? We filed a complaint for cyber libel. Your client Enrique Razon versus... Congressman Bardaga. Okay, what was the basis of the complaint? The basis was... Dali. Kung maalala nyo kasi yung NUP, mga bossing, ang sabi kay Kiko Barsaga, sandali, no, bago matapos yung pagka-suspension mo o pagka-suspendido mo, i-check muna natin, i-testing muna natin yung physical na kapasidad mo at yung mental na kapasidad mo. Kaya lang mga kababayan, pagdating sa mental, mukhang sasablay si Kiko Barsaga. Kaya bumanat siya ng bumanat dito
sa NUP. The Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What were the allegations that prompted your client to file a complaint? No, I will not repeat that. I will not Okay. repeat that. What we consider to be the defamatory statements. What may be his evidences na Ngayon, tignan natin kung matutulungan siya nung mga DDS na sinasabi niya, nung mga DDS na mga kakampi niya. Tingnan natin kung matutulungan siya nung mga Duterte. Baka maiwan lang din siya sa ere. Sabi ni January 7, T8, baka nga sa oras na ito naglalaro lang ng madyong sina Atong Ang Pineda at Erap sa yate ni Singson. Nasa kalagitnaan ng dagat. Samantalang si eto naman, si Kiko Barzaga naman, baka ang ginagawa nito ngayon, mga kababayan, ay nagko-computer habang kinakasuhan siya. May para ho sa akin, may tama No? May something do sa ulo nitong si Kiko Barzaga, mga boss post siya ng ganon against the NUP. I don't know. I don't know his motives behind it. You have to ask him. Sir, may mga evidence daw po na ipapresent pagbalik niya ng Kamara. Sabi niya. How do you plan to respond to that? Dun sa Tapos idagdag mo pa si Lebiste. Yan nga, Lebiste, Lebiste, Kiko Barzaga, sino pa yung isa? Lebiste, Kiko Barzaga, si Magalong, at si pangalan nung isa, si Toby Chanco. Puro yung mga bulalas na mga, eto, ganito, ganyan, may mga pagnanakaw, may mga nangyayaring mga ganito, ganira. Pero wala namang maipakita ho, mga bossing. Kaya ito talaga ang kahahantungan nila. At ito mga kababayan, huwag ho tayong magtataka o mabibigla kung sakali man na yung mga taga Forbes Park ganito din po ang gawin dito kay Kiko Barzaga. Kasi po kapag ka magsasampa naman ng kaso, it takes time It takes 1 to 2 months, no? Bago mo malaman, okay, sige, may probable cause tayo, sampahan natin ang kaso yan. Kasi ang sinabi yung mga magnanakaw ay pinoprotektahan, yung mga kapwa magnanakaw, etc. O mga defamatory na mga statement nitong si Kiko Barzaga. Diba? Sunod-sunod ho yan, mga bossing. At wag nilang sasabihin, no? Wag nilang sasabihin na, ay hindi kasi tingnan mo ginagawa sa atin. No? Kasi lumalaban, kumukontra si Kiko Barzaga, si Lebiste, at doon pa sa ibang mga nakaupo. Kumukontra si Barzaga, si Lebiste, sila etong ganito, kaya tinatambakan sila ng kaso, pinepersonal sila, at pinupolitika sila. Hindi ho. May mga patunay, mga kababayan, at merong mga ebidensya. Di ba? Ngayon mga bossing, ayan, since alam nyo na yung kay Meow Meow, mabilisan lang ho tayo ngayon, mga kababayan, sa kadahilanan po na kailangan ko na nandoon ako sa bagong location ng gym, mga alas 8:15 nandoon na. Alisin na natin to.